Hello and good day sa ating lahat mga ka-ice business. Today, tuturo ko ang basic troubleshooting sa ating water purification system na 400 gallons per day. With regards naman sa installation nito, meron tayong separate video na mapapanood nyo sa ating YouTube channel. Heto nga pala mga ka-ice business, ang ating 6 stages water purification system. So meron tong sediment filter, mga carbon blocks, meron tong reverse osmosis membrane, merong T33 at UV water sterilization. So mga ka-ice business, may requirements ang ating water purification when it comes to water source pressure. So ang requirements nito is around 55 PSI hanggang 120 PSI. Pag nagkulang, bumaba ang PSI to 55, mag-water shortage ang ating water purification system. So pag mababa ang water source pressure mga ka-ice business, mag-activate ang ating low pressure switch and then mag-indicate dito ang water shortage. So pinoprotektahan ng low pressure switch ang ating water pump. So pipigilan niya itong umandar dahil sa kakulangan sa tubig. So pwedeng ikasira ng ating low pressure switch kung pabago-bago ang pressure ng ating water source. So ngayon ituturo ko kung paano papalitan ang ating low pressure switch. So yun yung nakikita sa likuran ng ating unit. Ito ang ating low pressure switch mga ka-ice business. So pag tatanggalin ito, pipress lang natin ang ring dito sa likuran. Yan. So pwede na din natin tanggalin yung extra hose. Then kapag tatanggalin natin ang mga wirings nito, kailangan natin ng long nose. So ayan mga ka-ice business. Pag ibabalik natin, very easy lang po. Ipipin lang doon, then itutulak. Then ibabalik natin ang extra hose niya dito. Then, ayan po. Available nga pala mga ka-ice business ang every spare parts nito sa ating Shopee Store Innovation Machine. Ito naman mga ka-ice business ang ating high pressure switch. So pwedeng ikasira nito ay ang barado nating membrane or kung nagpa-fluctuate ang ating electrical voltage sa ating area. So ang pagpapalit nito is the same lang din sa ating low pressure switch. So makikita ito sa part sa ilalim ng ating UV sterilization. Ito naman na part na ito mga ka-ice business ang ating power adapter. So kailangan kulay green ito, ang ilaw nito pag in working operation. So pag busted na ito, magkukulay red, so kailangan na itong palitan. So etong part naman na ito mga ka-ice business ang ating booster pump na 400 gallons per day or 400 GPD. So protected ito ng low and high pressure switch. So ang pwedeng ikasira lang nito ay fluctuation sa ating lugar or electrical voltage imbalance. So dito naman sa ating gauge mga ka-ice business, ang normal working pressure operation nito ay kailangan is 120 PSI. Kung bumaba ito, nag-zero ito, it's either barado na ang ating membrane, kailangan na itong palitan, or mahina talaga ang supply ng ating tubig sa ating area. When it comes sa mga leakage naman, mga ka-ice business, ina-advise namin kung magkaroon ng leak na mga patak, pwede nating i-teflon ang mga part na magli-leak. So ito, ipapakita ko kung paano papalitan or lalagyan ng teflon. So yan ang ating T33. So iikot lang natin to mga ka-ice business. Yan po. Then dadagdagan natin ng Teflon tape. Then ibabalik natin mga ka-ice business. Then kung may tulo sa mga part na ito, kahit inilagay na natin, pwede nating i-cut ito mga hose mga ka-ice business. Then isusok lang natin mabuti. Then ganun din po sa ating membrane. Kung magka-leak dito sa may part na ito. So same procedure sa ating T33. So lalagyan natin ng Teflon ito. Then ibabalik natin. Then isusuksok natin ang ating 3/8 hose. Then sa loob ng ating housing na ito ay ang ating membrane. So pag i-remove natin ang membrane, kung papalitan natin ito, i-press lang yung sa may ring, sa may hose para mag-release ito. Then gagamitan natin ng plastic lever para
buksan ang ating housing. Sa loob nito, makikita natin ang ating membrane. So, pagtatanggalin po yan, medyo mahigpit yan, mga ka-ice business. Gagamitan natin ng dry cloth. Then, hatakin natin using the long nose. Then, with regards naman sa ating LCD panel, wag nating hahayaang natatamaan ang part na ito, mga ka-ice business, or nababasa ang ating unit. Kung medyo nagmamalfunction ang ating LCD, mga ka-ice business, pwede nating totally off ang ating system, pati ang tubig. Then, i-remove natin ang kanyang connection. Yan. Then, gamitan natin ng blower. Then, ibalik natin to, mga ka-ice business. Pagkatapos natin itong ma-plug in, pwede natin itong i-start. So, yun lamang po, mga ka-ice business, para sa ating basic water purification troubleshooting. So, wag natin kakalimutan, mga ka-ice business, preventive maintenance is better than expensive repairs, mga ka-ice business. Sa inyong mga katanungan, mga ka-ice business, maaari kayong mag-message sa aming FB page, Messenger, and pa-subscribe na rin po sa aming YouTube channel para mapanood nyo ang ating mga after-sales video. Maraming salamat po, and see you po dito sa aming showroom at warehouse.